learning an instrument is not just for a hobby, but it is also to make you a better student and someone who can be disciplined, not just in school, but to be responsible at home. Kaya mga bata at even mga adults, I encourage each one to learn music. Actually, ang pinakamahirap na instrument ay violin. Bakit? Dahil ito ay hindi natural ang posisyon sa pagtugtog. Kung napansin nyo, pag ginawa ko ito, hindi siya natural. Kaya as young as you are, simulan na mag-aral ng violin dahil matututo kayo sa coordination at magagamit nyo rin to. Lalo na kung sobrang dami ng brownouts sa Batanes, ay magagamit nyong tumugtog at di ba napakasaya? Mapapasaya nyo ang inyong mga magulang, mapapasaya nyo ang iyong mga teachers at ang inyong community. Pero syempre, bukod sa violin, pwede rin kayo mag-aral pero madali ang instrument na ukulele, guitar, piano sana kung may totoong piano, no? Pero usually keyboard ang ginagamit na kailangan ng kuryente. So, do study kahit anong grade level kayo. It's not too late. Although maganda pagbata kayo. And another last thing is playing as an ensemble. Di ba napakasaya pag imbis na puro naglalaro lang parati ng mga computers, ng ML at sobrang iba-ibang mga laro sa kalsada, di maganda nagtutugtugan kayo sa bahay at tingnan nyo ngayon kahit sa simbahan, pwedeng magtugtugan sa lahat ng occasion. Even pag may big event sa province, sa munisipyo, ang ganda pag napapakinggan ang violin. So, I encourage everyone, and katulad nga no ng sikat na scientist na si Albert Einstein, siya ay isang magaling na violinist din. At dahil dito, siya ay mas lalong gumaling sa field niya, sa science. At alam ko, kahit hindi kayo magiging musicians, kayo rin ay magiging magaling sa iba-ibang career na inyong pipiliin in the future. So, okay? So, do practice and always remember that playing in an instrument is a gift from God.